Mau Maupo ho tayo, kukursunada niyo. Magandang umaga sa inyo lahat. Dahan-dahan lang ho sa po. Porkit EDSA baby kayo, ako naman po hindi EDSA parent. Ating butihing kaibigan, Ding Dong Dantes, Chairman ng Yes Pinoy Foundation, Mayor Robert Eusebio, galang-galang na Congressman Roman Romulo, Commissioner Cesar Sarino and Emily Abrera, ang magaling nating principal, Josephine M. Cruz, other members of the EDSA People Power Commission, administrators, faculty, members and students of Rizal High School, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, ulit magandang umaga po sa inyo lahat. Papunta ho dito yung sinabi sa akin, marami kayong mga talagang dapat natin dakilain na mga graduates tulad ni Rene Sagisag, Jovito Salonga, Neptali Gonzales, Lucio San Pedro. At sa pinamalas nyo sa akin itong araw na to, talaga nga naman yata napakahusay na eskwelahan ito. Sa sigla nyo kanina, klaro-klaro sa akin, talagang nauna akong napanganak sa inyo. Hindi ko na ho yata kakayanin yung flexibility ng ipinamalas nyo at yung sigla nyo sa ganito pong oras. Pipilitin kong pinatanggal ko po yung teleprompter sa harapan ko. Hindi ko kasi gusto yung talumpating naisagawa. Hindi ho maisasabi yung dapat sabihin sa inyo sa araw na to. 25 years ago, no? Kami po ay nasa EDSA, doon po siguro nag-uumpisa, naglabasan yung taong bayan at talagang pinipilit na hindi magtagpo yung mga umalis sa diktadura at yung mga nanatili pa sa diktadura. Doon po nag-umpisa na pinadala ang mga kawaning medyo naliligaw pa ang landas. Sinalubong ng taong bayan ang tangan lamang, rosaryo, iba may bulaklak, iba po may pagkain, at nakiusap, huwag tayong maglaban, kapwa tayo Pilipino. Kahapon po, doon po natin ginunita ang pagbabalik loob ng ating kasundaluhan at kapulisan, balik sa serbisyo sa taong bayan at hindi sa isang tao lamang. Alam mo nyo, siguro gusto ko lang idagdag to dahil hindi ho batid ng nakakarami ito. Kung titingnan nyo mga litrato sa EDSA noong panahon na yon, makikita po nyo doon ang mga Marines sa mga dambuhalang tangke. Mapapansin nyo ang uniforme na nakakarami ay hindi ho yung pangkaraniwan na camouflage uniform. Ang suot po nila ay yung tinatawag na olive drab na fatigues. Bakit ko po binibigyan ng halaga to o pansin? Sa Marines po, ang kanilang pangkaraniwan kasuotan nga ho yung camouflage. Pag yung suot nila hindi pa camouflage, ibig sabihin hindi pa tapos ang training nila. Hindi pa sila ganap na Marine. So ano po nangyari? Papunta ho doon, sinabi raw sa kanila, sa harapan nyo, maraming membro ng Alex Bongkayaw Brigade. Mag-ingat kayo, masama ang balak sa inyo. May nakalimot hong pakainin sila. Hindi bababa sa 14 na oras bago sila nakatikim na konting pagkain o inumin man. At yun po, nagmula sa taong bayan. Ibig sabihin po nun, tinakot, ginutom, pagod, tensyonado, konti lang hong karahasan, baka ho tayo hindi na napunta sa matahimik na revolusyon, naging isang madugong revolusyon. Pero binabantayan po tayo ng buong may kapal, binigyan tayo ng dunong, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya naman po naiwasan nating maging madugo ang pagbabago mula sa diktadurya, balik sa demokrasya. Ngayon po, kaming nabigyan ng mga katungkulan sa panahon na ito. Kaming mga nauna sa inyo. Ako po'y baby boomer nga ako, kaya lang doon ako sa bandang dulo ng baby boom generation. No? Isa lang naman ho ang hinahabol namin. No? Importante sa amin na kayong lahat mabigyan ng sapat na pagsasanay.
kayong lahat mabigyan ng pagkakataon para naman, no, sa mga darating na araw, talagang matatamasa nyo ang dapat naman talaga mangyari sa loob ng isang demokrasya. Isang sitwasyon na pag kayo'y talaga nagsumikap, meron kayong paroroonan. Pag kayo po'y nag-aral na maayos, may trabahong naghihintay sa inyo maganda. Isang lipunan na matahimik, mapayapa, maunlad, yan ang ambisyon po namin. Importante po sa amin, nauna na kami sa inyo, pag dumating ang panahon, sinabi po ng may kapal, finish or not finish, pass your paper na kami. Kailangan naman makalingon kami at masabing, di hamak mas maganda ang iniiwan namin kesa sa dinatnan namin. Tadhana po namin na talagang ganon. Ako po, nung nag-graduate sa grade school, hindi ko po kasama ang aking ama. Siya po'y nakulong na, Barcelona. Nag-graduate ng high school, hindi ko rin siya nakakasama dahil nakakulong pa rin. At nung pagdating po nung college, hindi na po ako nagmarcha. Dahil pinaalis na po ako, naka-exile na po kami lahat bilang isang pamilya. Noong mga panahon na yon, nung buong pisa ng Marcelo hanggang natapos, hanggang nandun sa EDSA, ako po hindi nakakasiguradong aabot sa 30 anyos man lang. Noong pong panahon na yon, yung diktadorya, dalawa lang naman ang tangan. May panakot na ikukulong ka kung lumabang ka o kaya naman papapatay ka. Kaya kung gusto mo lumaban, kailangan hindi na gano'n ka-importante na ang buhay mo. Hindi dapat na puro buhay ko na lang ang gagawin ko o pangangalagaan ko dahil wala po talaga mangyayari sa atin nun. Sasang-ayon ka lang na sasang-ayon sa lahat ng ginawa po ng diktadura. So ano po ba ang papakiusap ko sa inyo ngayong araw na to? Alam mo nyo, yung dinatnang ko, kung nandito si Brother Armin, malamang sinabi niya sa inyo, sa kada 100 estudyante na papasok sa ating pong school system, lalabing 4 lang ang nagagraduate ng college. Karamihan po, grade 1 hanggang grade 2, hindi na nagpapatuloy, mahina kalusugan, hindi masustentuhan ng magulang ang pag-aaral. Kami po pinipilit namin, no, na talagang mabigyan lahat ng pagkakataon, tulad ng itong taong punto, 13,000 classrooms ay idadagdag po natin sa school system natin. Yung conditional cash transfer, yung kondisyon, para mabigyan ng sustento ang hindi bababa sa 2.3 million families itong taon na to, ay nangangailangan na panatilihin sa paaralan ang kanilang mga anak at dalhin sa ating mga health center para mabantayan ang kanilang kalusugan. Sa ganung paraan po, tulungan natin silang manatiling nasa eskwela. Tayo naman po siguro ay makakaasa na bawat henerasyon ay dapat magiging paangat ng paangat ng paangat. Kami po sa gobyerno, pinipilit natin maging maayos ang ating pong pamahalaan. At dahil nga naiayos na natin, kahapon po, binanggit ko na, ating pong kasunduluhan at kapulisan, hindi raw bababa sa 70% sa kanila ang walang tiyak na tirahan dahil sila nga po ay nangungupahan. Kahapon, in-announce na po natin, 20,000 housing units ang ipagagawa para sa kanila po, para yung kanilang binabayad na 3,000 hanggang 5,000 kada buwan na renta ay magkakaroon na sila ng bahay sa pamamagitan ng pagbabayad lang ng 200 piso. Daling salita po, yung naititipid nila sa renta, dagdag na po para sa kanilang tinatawag na disposable income. Doon po, bayaran naman natin yung mga nagsasakripisyo sa atin na malaki. At yan po, ibabahagi natin sa di bababang 1.4 million families, inaayos lang po yung programa doon po sa ating informal settlers. Okay. Siguro, magkukulang ako kung sasabihin ko sa inyo, ano ba talaga ang pinakamatinding pakiusap. Kasama natin sa kaibigan Dingdong Dantes ngayong araw. Baka pwede ko niyong palakpakan ng konti itong idol natin. Si Dong, pwede nating idol sa maraming bagay, di po ba? Pati na sa love life, lamang sa akin. Pero siguro, ang pinaka-importante makita natin kay Dong, pwede naman siyang nag-artista, tapos nagbuhay na pansarili lamang, di po ba? Pwede naman inasikaso na lang niya yung luho niya, naghanap na lang ng gimmick,
nagbabad sa internet at iba-iba pa. Di po ba? Pero hindi niya ginagawa. No? Minabuti po niya magtayo nitong Yes Pinoy Foundation. At halos magdadalawang taon ho, itong taon na to, ilang buwan na lang. Ano na ba ang mga nagawa nila? Una-una, nakapagbigay ng mga college scholarship sa mga anak ng ating mga yumaong Philippine Marine Soldiers. Okay? Nakatulong sa mga nabiktima na rin po ng Ondoy. Nagkaroon rin po ng tinatawag lang Oplan Restore Paaralan sa mga iba't ibang mga public schools sa Eastern Metro Manila at Rizal. At sila rin po, kasama ng DSWD, ay nag-launch na isang programang tawag ay Paskong Ligtas sa Batang Kalye na ang layunin ay mailayo ang ating mga street children sa pangangaroling at palalimos doon po sa ating mga karsada kung saan po napakamapanganib. Madaling salita po, problema natin nung martial law, problema po nung halos 10 taon nung administrasyon na pinalitan ko, puro pansarili ang iniisip. No? Paano ba ako yayaman? Paano ba ako mananatili sa kapangyarihan? At ano hong resulta? Kaliwat ka ng problemang minana ko po. No? Ano ba yung EDSA? Yung EDSA, nagsama-sama ang sambayanan, may katabi ka, malamang hindi mo makakilala, pero pinanindigan mo na ngayon na panahon tumayo, lumaban para sa kalayaan, may malasakit sa kapwa. Yung malasakit sa kapwa po ang magdadala sa atin sa pag-angat. Yung pag-unawa, pag-intindi, pakikisama, pag-aaruga sa ating pong kapwa, yan ang susi para mapabilis ang ating pong inaasam-asam na Pilipinas na talagang bago. Siguro po, ulit-ulitin ko lang, nandiyan nga po yung magaling nating principal, talaga naman pong impress na impress ako sa kanilang mga estudyante itong araw na ito. Nandiyan po ang halimbawa ni Dong. Pwede naman puro gimmick ang iniisip. Pero ang pinaka-gimmick niya, paano nga ba makatulong sa kapwa ko? Habang nag-aaral po kayo, at ito na lang ho siguro iiwan ko sa inyo. Sabi po kasi sa akin ng aking ama, alam mo, Noy Kanya, ngayon baka sikat ka, bukas baka laos ka na. Ngayon baka mayaman ka, bukas baka mahirap ka na. Sabi niya sa akin, habang nag-aaral ka, pagbutihin mo yung pag-aaral mo. Pag napasok na yan sa utak mo, habang buhay na mangyari, sa iyo na yan. Kaya naman dito, nabigyan kayo ng mga magulang nyo ng pagkakataon. Pag nag-aral kayo na mabuti, di ba? Talaga naman po mas malaki ang kakayahan nyo, hindi lang para mapangalagaan ang sarili nyo, hindi lang para mapa-asenso ang pamilya nyo, pero talaga naman pong lalo tayo makakatulong sa kapwa natin. Kung ganun po ang ating hinahabol. Lahat ng oportunidad natin, talagang samantalahin natin. Lalo na kung ikabubuti, hindi lang ng sarili, pero nakakarami. Yan po ang kailangan ng ating bansa. Yan po ang nangyayari na, at ako po'y sigurado, itong eskwelahan na to, na talaga naman nakaproduce ng mga taong dinadakila natin na talaga naging pamoso, naging makabuluhan, naging tunay na Pilipino nagmamalasakit, hindi naman po siguro tumitigil sa pagpoproduce ng parehong graduate. So ulitin ko na po, sa ipinakita nyo sa akin itong araw na to, talaga naman po masasabi natin huwag kayong magbago, talaga naman mababago naman natin ang ating pong inambayan. Magandang umaga po, maraming salamat. Maraming